Tindi sa mat may Pastor sa Irene kagalakan na makita ang bawat isa na nandito na nakikipag-fellowship sa ating Panginoon at of course sa bawat isa sa atin. So, bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, gusto ko kami nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong habag, sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat din sa oportunidad na binigyan mo na kami ay matutumuloy ng inyong salita at dalangin namin na patuloy mo basbasan ang aming puso at ang aming isipan upang katanggap namin na may kaliwanagan itong mensahe mo na itinanda mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, sa inyong pagtuturo sa amin sa umaga ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Lahat po tayo, itong mensahe ay para sa ating lahat, hindi lamang po sa inyo, kundi pati sa akin, pati sa ating lahat. At makinig tayo sa Panginoon, sa kanyang banal na Espiritu na magtuturo sa atin sa umagang ito. So, ating buksan ang ating text sa umagang ito sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Ito po ang ating text sa umagang ito. Ano po ang sabi niya dyan? Sabi niya, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi ng Panginoon, sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Okay. Sa bayan din iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa aking mga kaaway. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babae ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos, Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng, sabi niya sa verse 7, ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi. Last verse, tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya ako mga taong sumasampalataya sa akin? Okay, so ito ang ating pag-uusapan mga kapatid. Dito po tayo mag-focus sa ating mensahe itong istorya ng biyuda na ito. Sa una sabi niya doon sa verse 1 na makita natin dito na mismo ang si Jesus. Siya ang nagturo tungkol sa panalangin. Ano? Sabi niya, bago siya bumalik sa langit, tinuruan niya ang kanyang mga disciples. Of course, palagi ito kasing ginagawa ni Jesus. Na nung nandito siya sa lupa, talagang hindi niya nakaligtaan na manalangin. Palagi niya itong ginagawa. Very early in the morning, nananalangin na siya. Madaling araw pa lang. Habang natutulog ang kanyang mga disciples, tinuturo na nandyan na siya nananalangin. At kahit pagkatapos niya magministro, ay nananalangin. Sa katunayan nga, mababasa natin sa Bible na inilalaan niya ang ilang oras kahit sa buong gabi nananalangin siya. He is a man of prayer. Mapagdasal ang ating Panginoong Diyos. Kaya, bago siya bumalik sa langit, ito, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo sa sikreto niya. At sa umaga nito, I hope na hindi lang natin ito pag-aaralan, kundi pag-aaralan natin para isagawa natin. Kasi malaki ang magagawa ng panalangin. Kung bakit itong widow ay talagang hindi siya na-discourage, kahit na hindi madali ang kanyang sitwasyon, pero nagpursige siya.
na pabalik-balik doon sa hukom na kahit na ang description doon ay sabi niya, wala siyang kinakatakutan, wala siyang iginaganan. Ibig sabihin talagang pusong bato ang puso ng hukom na ito. Pero dahil sa ginawa nitong balo, nabago din ang attitude nitong hukom. At nakita din natin ang epekto ng panalangin doon sa balo. Ano? So, although ito ay kwento, pero may message na makukuha tayo. Ito ang pinili ng Panginoong Hesus na ikwento sa mga disipulo niya para matutunan nila, maintindihan nila ang ibig sabihin ng palaging mananalangin. Kaya ang topic natin sa umaga ito, palaging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay. Palaging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Eh kung si Jesus ay ginawa niya ito nung nandito siya sa lupa, tayo pa kaya? Eh si Jesus ay Diyos siya. Pero hindi niya ibig sabihin hindi siya excuse na hindi manalangin. Talagang alam na alam niya. At kaya nga po, ang itong panalangin, kung bakit tayo kasi nananalangin, isang rason kung bakit tayo nananalangin, of course, nananalangin tayo para sabihin sa Kanya ang lahat ng mga hinaing natin, ang mga request natin, at saka magpasalamat sa Kanya sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Nagpapasalamat, nananalangin tayo para magpasalamat sa lahat ng bagay. Pangalawa, kung bakit tayo nananalangin sa Panginoon, ay para magpalalim ang ating relasyon. Kasi communication is relation, relation is communication. Pag hindi na natin kinakausap ang Panginoon, napuputol ang relasyon natin. At I believe na lahat tayo, alam natin, dati, nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, hindi tayo nananalangin. Naniniwala tayo sa panalangin, pero hindi natin ginagawa. Dahil wala pa tayong relasyon sa Panginoon. Oo, alam natin na may Diyos, pero hindi natin siya kilala. Pero nung time na nakilala mo na ang Panginoon, at nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, ang first na napansin mo sa sarili mo, wow! Nagpre-pray ka na sa Kanya. At hindi ka na nahihiya na sabihin sa Kanya ang lahat. Hindi ka na nakukonsyos, mali, baka mali itong sasabihin ko. Wala. Parang nakikiusap ka lang sa inyong tatay. At alam mo na naiintindihan ka niya. Kahit minsan akala natin parang mali-mali ang sinasabi natin. Pero hindi tayo nahihiya na nakausapin siya. Yan po ang epekto pag may relasyon ka sa Panginoon. At yun, habang napapanatili ang relasyon mo sa Panginoon, tuloy-tuloy ang communication natin sa Kanya. At kaya po, para maprotektahan itong relasyon natin sa Panginoon, ito ang isang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon. Actually, hindi lang para magpalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Gusto ng Panginoon kasi na ma-involve siya sa lahat ng ating buhay. Gusto niya ma-involve kung paano natin pinapatakbo, kung paano natin inaalagaan ang ating sa mga may pamilya. Gusto niya ma-involve sa ating parenthood. Gusto niya ma-involve sa ating trabaho, sa ating business, sa ministry, sa lahat ng ating ginagawa. Gusto ng Panginoon na ma-involve siya sa ating buhay kasi karelasyon natin siya. Okay? And habang ini-involve natin siya, at habang tayo ay nakikinig, hindi lang po tayo ang nagsasalita sa pananalangin, we need also to listen to Him. At habang ini-involve natin siya, andyan, siya po ay ready na maggabay sa atin. As we involve Him, He speaks to us. And we should be willing to listen. No? Dapat napapakinggan din, dapat marunong din tayo makinig. Hindi lang tayo nananalangin, pero marunong din tayo magbasa ng Kanyang salita. Amen? Diba? Kaya ang personal devotion is hindi lang pag-present sa Kanya sa mga request natin, kundi pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi
ang Panginoon sa atin. At nalaman natin doon ang kanyang guidance sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, palagi tayong manalangin. Isa pang dahilan kung bakit tayo palaging manalangin. Itong panalangin kasi ito ay isang armas, isang weapon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kumbaga, offensive weapon. Hindi lang, kailangan natin talagang labanan din ang demonyo. Ano? So, offensive weapon, we pray para labanan ang tukso. Manalangin tayo para mapagtagumpayan ang mga struggles natin, yung mga anxiety, yung mga worries natin, yung emotion natin. Minsan, palagi tayong nag-distract. Pag palagi kang nananalangin, hindi ka madaling ma-distract. Nandyan yung focus mo. Hindi ka madaling maapektuhan sa mga nakikita mo na response or ugali ng mga nasa paligid mo. Yan, kung magagawa ng panalangin. Pag nananalangin tayo, weapon yan. Magbibigla ka ng bakit? Minsan, madali tayong magpanik. Pero pag palagi kang nananalangin, nandyan na yung pangunawa ba? Na hindi mo rin maintindihan bakit nauunawaan mo na at saka panatag ka na, hindi ka na anxious. Nandyan yung kapanatagan sa inyong loob na alam mong hindi magandang nangyari, pero bakit panatag ka? Nandyan yung peace. Kaya kung nawawala yung peace natin, nawawala yung kapanatagan natin, i-check natin ang prayer life natin. Baka nawawala, hindi na tayo, baka madalang na tayo nananalangin, kaya nawawala yung kapanatagan natin. So ito, lalo-lalo kung nawawala tayo ng pag-asa, lagi tayong manalangin. Minsan sinasabi natin, hindi ako mananalangin kasi mamaya na lang ako mamanalangin, mamayang gabi na lang ako manalangin kasi busy ako ngayon. Mamayang gabi na ako magbasa kasi busy ako. Pero pag ginagawa natin yan, ano ang nangyari? Na nagiging imbis na nakasurrender tayo sa Panginoon, imbis na nakasunod tayo sa Panginoon, hindi na. Ang gusto na natin ang sinusunod natin. Kaya ito, talagang seryoso ang Panginoon kung bakit niya sinasabi na bakit na talaga ito itinuro at gumawa pa siya ng halimbawa na pwede pa siya para ipaintindi ang importansya ng palaging manalangin. Kasi nakakonekta pala ito sa pagkakaroon ng pag-asa. No? So, yan. Ano ang mangyayari pag tayo ay nananalangin? Nabanggit ko kanina ang iba, pero ito. Ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay palaging nananalangin? Isa doon sa kwento na ipinito ng Panginoon, nakita natin, hindi na-discourage yung balog, di ba? Ang taon, ang isang Kristiyano na palaging nananalangin, hindi siya madaling ma-offend. Hindi bagay ng Kristiyano na na-offend. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo bagay na na-offend, kapatid. Yan. Pag kasama mo ang Panginoon, nakikita mo yung mga nakakadismaya, pero hindi ka naabituhan. Yan ang nangyari sa balong. Kahit imagine yung sabi na doon, pabalik-balik siya at hindi siya pinapansin ng hukom. Dahil matigas nga ang puso ng hukom. Siguro sabi niya, wala itong bag, wala itong pera. Sa katunayan nga kung bakit niya tinulungan yung balo, sabi niya para hindi na siya mainis. Pero hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya na-offer. Kaya kung palagi kang nanalangin, hindi ka madaling ma-discourage. Ano ba ang makita natin dito na epekto? At itong balo, unstoppable siya. Unstoppable siya. Hindi siya nakadaan. Yan ang isang mangyari pala pag ikaw ay palaging nananalangin. Unstoppable ka. Kahit may mga kumaharang, kahit na mahirap ang sitwasyon, unstoppable ka. Nagpapatuloy ka pa rin na nagsisilbi sa Panginoon. Nagpapatuloy ka pa rin. Buong
naging matapang siya. Hindi yung palaban kundi matapang siya. Alam niya na walang tutulong sa kanya, wala siyang pamilya. Mag-isa lang siya. Pero hindi siya nagpatinag doon sa kanyang sitwasyon. Alam niya na kahit na gano'n ang ugali ng hukom, hindi yung ugali niya ang nakita niya. Nakita niya na siya ang hukom at siya ang makakatulong sa kanya dahil kaso nga, may kaso siya. At alam niya itong hukom, alam niya ang batas. He is the right person to help me. Although hindi magandang ugali niya. So, makita natin doon na hindi niya tinignan yung ugali, pero nakita niya, siya ang tamang tao na tutulong sa akin. Kasi hukom siya Alam niya ang batas. Kaya mga kapatid, yan pala. Be prayerful. Lalo pag ikaw ay busy, lagi kang manalangin. Para, ang Dimulo kasi tinitingnan niya kung ikaw ay busy. Pero dito, para protektado tayo at para sa atin ang pabor ng Panginoon, lagi kang manalangin. Huwag tayong magdepende sa ating, huwag tayong mag-focus doon sa ating sitwasyon. Yan ang ginawa ng Balaam, hindi siya nag-focus doon sa kanyang sitwasyon. Kundi, ano ang matututunan niya, yung kanyang sitwasyon. Yan ang nagpabago sa kanya. Kapag ka po mag-focus ka kasi sa sitwasyon mo, titigas ang puso mo. Magiging bitter ka. Pero itong babae, itong Balaam, hindi niya tinignan ang kanyang sitwasyon, kundi ginamit niya ang sitwasyon para lalo pa siyang maging mabuting tao. So makita natin dito, prayer changes us. Hindi natin, wala tayong makaya na bago ng sitwasyon, pero ang kagandahan, habang nananalangin ka, ikaw ay nababago. At habang ikaw ay nababago, tinitingnan niya ng Panginoon pag nababago ang ating attitude. Dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin. Minsan, dinidinig niya para may iaayon siya sa ating buhay. Minsan kasi nakapokus tayo doon sa blessing, hindi sa blesser. Ayaw ng Panginoon na ma-spoil tayo. Ayaw na nakapokus tayo doon sa blesser. Gusto niya na sa Kanya ang focus natin. Kasi minsan kung nakapokus tayo sa milagro, wala na. Nakapokus na tayo doon sa milagro, hindi na tayo nakapokus sa ating Diyos. Tingnan nyo ang mga Israelita, ang daming malalaking milagro na ginawa ng Panginoon sa kanila. Pero nakalimutan pa rin nila ang Diyos. Pero kung palagi mong inaalala ang Panginoon, hindi ka kinakalimutan. Palagi siyang gumagawa ng himala sa buhay mo. Kasi hindi mo siya kinakalimutan Diba? Pero kung sa benefit tayo nakafocus, wala. Mawawala ang benefit. Pwedeng ma-stop ang benefit. Dahil hindi tayo nakafocus doon sa nagbibigay ng benefit. Hindi tayo tapat, hindi tayo nagpapasalamat, hindi natin respeto. Hindi natin pinapahalagaan kung nagbibigay sa atin. So, yan. Prayer changes us. Ang nakita natin, imbes na itong babae ay naging emotional, ang nangyari sa kanya, nagiging woman of faith. Siya, nabuo ang kanyang pag-asa. Kahit na gano'n ang ginagawa niya, sabi niya, balang araw, hindi na-manifest ba niya, na sabi niya, matutupad ko rin, itong taon matutulungan niya ako. Matutupad rin, masasagot din itong katarungan na ibibigay din sa akin. Palagi niya sinabi, darating din yung araw. Mas mapapa sa akin itong katarungan na aking inaasa. Nangyari nga. So, yan. Kaya palagi tayong manalangin. Sabi ko kanina, kung hindi ka mananalangin, hindi mo yan sasabihin sa Panginoon, hindi ka hingi sa Diyos, ang mangyari yung sitwasyon mo, magiging matigas ang puso mo. Pero ito, kaya huwag tayong mag-focus sa ating sitwasyon.
kundi mag-focus tayo kung ano ang matututunan natin. Gamitin natin yung sitwasyon para mapalapit sa Diyos. Gamitin natin yung sitwasyon para mapalapit sa Diyos. Minsan dinidili niya tayo. Dinidili niya para turuan tayo na maghintay. Turuan tayo na magtiwala sa Kanya. Itong panalangin ay may connection ito sa ating kaligtasan. May connection ito sa ating pananampalataya. Kaya nga, di ba sabi niya sa verse 8, nakita natin, hindi naman talaga ipinagkait ng Panginoon ang katarungan eh. Pero balikan na natin doon sa, balikan natin sa verse 5. Can we go to verse 5? Anong sabi niya sa verse 5? Bibigyan ko ng katarungan ang babae ito para hindi niya ako mabalain ulit dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Okay, sa verse 6. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang mukhong. 7 and 8. Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Ang kondisyon dito ng Panginoon, ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay ng katarungan sa mga anak niya, sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya at araw at gabi? Tingnan natin. Kaya sabi dito, tinitingnan, nakikita ng Panginoon ang inyong pagpapagal sa pananalangin. Nakikita niya yung luha mo araw at gabi. Minsan hindi natin alam kung paano natin sabihin, umiiyak na lang tayo. Maganda na umiyak tayo sa Panginoon, huwag na lang natin iyakan yung problema natin. Diba? Iba yung iniiyakan mo na lang yung problema mo. Diba? Sa iniiyak mo sa Panginoon ang problema mo. Minsan hindi mo masabi, walang words na lalabas, pero ang isip mo at ang puso mo nandyan na naka-focus sa Panginoon. At the Lord reads our tears. Say to your neighbor, the Lord reads your tears. Binabasa ng Panginoon ang inyong mga luha. Paano ito niya? Imbis na mag-blame ka, or imbis na mainis ka, ang gawin mo na lang, ipanalangin mo yung mga tao na involved sa inyong problema. Diba? Yan ang gawin mo. Iyan ang pagkiyak sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng tatag para malabanan ko itong mga pagsubok ko. At ipinapanalangin ko din yung hukom, ipinapanalangin ko itong mga involved sa kaso ko. Ganon. Ipanalangin mo. Yan ang ginawa ng babae. Imbis na maging emotional siya, nag-focus siya kung ano ang makukuha niyang lesson doon sa kanyang sitwasyon. So with us. Ipanalangin natin ang sitwasyon, ipanalangin natin ang involved sa lahat. At titingnan natin, pag nakikita yan ng Diyos, hindi ito selfish. Babalik na, gagawa ang Panginoon na sitwasyon. So, doon sa verse 8, tingnan natin sa verse 8. Diba? Hindi lang justice, ibinigay ng Panginoon ng katarungan doon sa balot. Pero ang isa pa doon na sabi niya, warning din ito kung bakit na sinabi na palagi tayong manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Dalawa ang makikita natin dito. Sabi niya, sa mga hindi napapagod na manalangin at tuloy-tuloy na umaasa sa Diyos, sabi niya, katarungan, igagawa ng Panginoon, agad ang katarungan. God knows the best time. Minsan sa atin, akala natin ang tagal-tagal, pero sa Panginoon, His time is just the right time. Kaya ang gawin natin, Lord, prepare me. Ihanda mo ako sa pagtanggap ng kasagutan ng aking panalangin. Kasi minsan, sinasagot ng Panginoon ng ating panalangin, hindi naman tayo ready. Kaya ano nangyari? Nami-mishandle natin yung kasagutan ng ating panalangin. Kaya, habang hinintay natin yung katarungan, huwag tayong mainit, ihanda natin ang ating sarili. At sabi na dito, yan ang isang lesson na makikita natin dito sa verse 8. Pero itong last na sentence na sabi niya, ngunit kung ako
ako na anak ng tao ay bumalik na dito sa mundo, may makikita kaya akong mga tao sumasampalataya sa akin? Mga kapatid, one of the very reason kung bakit sinabi ng Panginoon na tayo ay dapat laging manalangin. Dahil marami ang sa una, masigasig silang nananalangin pero kalaunan hindi na sila nananalangin. At ano ang nangyari? Nawala sila sa pananampalataya. Ang pananampalataya at panalangin ay dapat palaging nagsasama yan. Kung may totoong pananampalataya sa Diyos, palagi kang nakikiusap sa Panginoon. Palagi kang nagtitiwala sa Panginoon. Pero kung nawawala ang pananampalataya mo sa Diyos, nawawala din ang panalangin. Kaya pag i-check natin, ito ay paalala sa bawat isa sa atin. Panatilihin natin yung level ng ating pananampalataya. At dapat sabi niya, lagi tayong manalangin, lalong-lalo kung tayo ay busy, lalong-lalo kung hindi maganda ang sitwasyon, at lalo kung maganda pa rin ang sitwasyon, lagi tayong manalangin. Dahil, sabi dito, anytime, babalik ang Panginoon. Madatnan niya kaya tayo na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Kaya may mga panalangin tayo na hindi pa sinasagot. Kasi minsan, pag nasagot na lahat ang panalangin natin, wala! Nag-relax na tayo sa ating pananampalataya. Diba? Kaya sabi nila, pag may bagyo, lahat, nung time na, minsan kung may problema, Diyos ko, Diyos ko! Pero pag okay na lahat, Diyos ko, Diyos ko! Diba? Ganun minsan ang tao. Kaya may mga bagay na sinasagot ng Panginoon, pero may mga panalangin tayo na hindi pa rin sinasagot ng Panginoon para hindi tayo mapaliwanag. No? Para tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya, patuloy na magtitiwala sa Kanya, patuloy na malapit sa Kanya, di ba? Kung nananalangin ka sa Panginoon, konektado ka sa Diyos. Marami ang nawala dahil sa blessing. Kaya huwag tayong mag-focus sa blessing. Mag-focus kayo sa blesser at tiyak palagi kang i-bless ng Panginoon. Yan, very clear yun. Anytime darating ang Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapagod na manalangin. Kasi sabi ko kanina, the reason kung bakit tayo nananalangin, hindi lang para sabihin sa Kanya ang request, kundi para magpalalim ang ating relasyon sa Panginoon. At kung malalim ang relasyon mo sa Panginoon, kahit na may mga bagyo, kahit na may mga discouragement, kahit na masama at masama ang mundo, hindi ka mawawala sa inyong pananampalataya. Hindi mapuputol ang relasyon mo sa Panginoon. At kapag okay ang relasyon mo sa Panginoon, hindi ka natatakot. Anytime na darating siya, excited ka. Dahil alam mo na okay ang relasyon mo sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag natin maliitin ang prayer. Ang talagang laging nananalangin at hindi nawawala ng pag-asa, sigurado ang kaligtasan nila. Yan ang nakita ko na effect. Kung palagi kang nananalangin, palagi mong sinasama ang Panginoon sa buhay mo. No? Hindi ka natatakot. Hindi ka nababahala. Nandyan yung confidence mo na hindi ka mababayaan ng Panginoon. Dito sabi niya, may pananampalataya, may madadatnang kaya ang Panginoon na taong sumasampalataya sa atin. Kaya hold on, be prayerful. Habang nananalangin ka, hindi mo na mamalayan, sinasagutan ng Panginoon yung mga panalangin mo. Hindi mo na mamalayan, napapatawad mo na yung tao na hindi mo kaya patawarin. Hindi mo na mamalayan, napapaganda ang panalangin mo. Oo, minsan, pinapanalangin mo isang bagay pa ako kayo itong panalangin. Pero dahil palagi ka nanalangin, wow, binibigyan ng Panginoon yung proper words na sasabihin. So, yan mga kapatid. Let's grow in our prayer life. At hindi natin namamalay na gulo tayo sa ating pananampalataya. So, prayer is exciting mga kapatid. So, weapon yan mga kapatid. Armas yan kaya huwag natin pabayaan. Kundi lalo natin asahin, aasahin natin at para tayo ay mapuprotektahan ng buti. So, mga kapatid, dito tayo nagtatapos sa ating gawain. Let us always pray and do not lose
one of us. Sa mga nawawalan ng pag-asa, nadidiscourage na manalangin, I pray that even right now, O Lord God, touch them once again, rekindle, O Lord God, their prayer life in Jesus' name, in Jesus' name. Allow them, Lord God, na ma-experience na exciting pala ang nakikusap sa inyo, ang manalangin, Panginoon, at kasi nabubuhay ng aming pag-asa, ang aming pananampalataya, at nandyan din yung protection mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggalaw mo sa buhay ng inyong mga anak na hindi napapagod na manalangin sa inyo, Panginoon. We thank you, Lord. Complete the message to each one's heart in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. Ibalik ko po sa ating hands. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Alberna. Ayan, mga kapatid, mga kasama natin PDLs, napakinggan ko na rin ang mensahe, okay? At na very, very powerful po yung mensahe. Yung mga hindi pa nananalangin, oras na po na tayo ay manalangin. Amen. And pag tayo believe, naniniwala kami na kayo po ay mga nananalangin na, okay? So ngayon naman, oras na upang i-bless natin ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga presentations, okay? So, nandyan yung numbers natin sa screen. Mauna po ang mga kapatiran natin from Ifugao District Jail.